Ipinagdiriwang natin ngayon ang unang linggo ng Adbyento na tinatawag nating Sunday of Hope o Linggo ng Pag-asa. Pag-asa sa kaligtasan, dulot ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito rin ang simula ng kalendaryo ng ating liturhiya. Kaya't para sa ating mga Katoliko, ito ay bagong taon ng ating pananampalataya. Ang Adbyento ay nangangahulugang pagdating ng ating Panginoong Yesus bilang parusaya. 4 na linggo ang ating inalalaan para sa paghahanda. At ano nga ba ang ating pinaghahandaan? Alam nating lahat, ang Pasko, ang araw ng kapanganakan ng ating Emmanuel, si Hesus Kristo. May mga bagay na dapat tayong tandaan sa araw na ito. Una, ang simbahan ay simbahang naglalakbay, a pilgrim church. Sa unang pagbasa, ipinapakita sa atin na ang buhay Kristiyano ay isang buhay paglalakbay. Sa paglalakbay, dalawang mahalagang bagay ang binibigyang diin: kapayapaan at mabungang pakipagtulungan. Pangalawa, we as body of Christ, the church encourages us to be prepared always. Tayo ay dapat laging handa. Tayo bilang katawan ni Kristo ay tinatawagan na maging handa sa lahat ng oras. Sa Ebanghelyo, ipinakilala o ipinaalala sa atin na maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ipinapakita ng tekstong ito, ang wakas ay darating sa panahon ng tila payapa at normal. May mga taong kumakain, nag-iinom, nag-aasawa at nagtatrabaho, tulad ng sa panahon ni Noe. Ang kasalanan ng tao ay ang pagbibigay ng labis na halaga sa mga pangkaraniwang alalahanin ng buhay. Madalas tayong nakatuon sa hinaharap, kaya't nakakalimutan natin ang kasalukuyan. Pangatlo, ang simbahan ay dapat magbalik loob, o tayo mismo ay magbalik loob, total conversion. Sa kalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo, ang mga natutulog ay dapat gumising na. Pinasisiglan niya tayo na buong tiwala tayong sumunod sa biyaya ng Diyos at maglingkod ng buong puso. Ang mga trahedya na ating nararanasan tulad ng bagyo, pandemya, pagkawala ng mga mahal natin sa buhay, ay mabibigat na mga pagsubok. Ngunit ipinapaalala sa atin San Pablo na maging matatag at matapang, sapagkat ang Diyos ay maawain. Sa halip na kalungkutan, tayo'y magalak sa pagdating ng ating Panginoon, ang salita na naging tao, nagkatawang tao dahil sa pag-ibig. Naway sa panahon ng Adbyento, alabin natin ang ating espiritu upang maging mas mapagmahal, mas malalim na panalangin, at mas may habag at awa sa ating kapwa. And of course, maging mas matibay ang ating pananampalataya. Ang buhay hindi lamang paghahanap ng ating sarili, kundi paghahanap kay Jesus. At si Jesus ay madaling matatagpuan kung tayo ay bukas, lalo tigit sa kanyang pag-ibig. Kaya, ang tanong dito, paano ba tayo maghahanda? Sa umaga pagkagising natin, manalangin sa Panginoon, nabigyan ka ng pagkakataon upang ibahagi ang habag, awa, pagpapatawad at pag-ibig. Ayon kay Santa Teresa of Calcutta, kung ano ang ginagawa mo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong asawa, ay ginagawa mo rin kay Jesus. Tuwing gabi, bago tayo matulog, tanungin natin ang ating sarili, saan ko ba natagpuan ang Panginoon? Ang sagot ay magiging regalo ng Adbyento ng Diyos para sa atin sa araw na iyon. Sa pagiging handa at mapagmatsyag, tatanggap tayo ng dagdag na regalo, si Jesus mismo. Kaya mga kapatid, sana sa paglalakbay natin dito sa mundok ng buhay, alalahanin natin na kapiling natin ang Diyos. Kapiling palagi natin si Kristo. Sinabi ni San Thomas Aquinas, without God, I can't. Without me, He won't. Ibig sabihin, walang saysay ang ating buhay
kung wala ang Diyos. At kung hindi natin siya tatanggapin, hindi siya makakapasok sa ating puso o maging sa ating buhay.